Kakausapin natin ngayon ang San Juan City Mayor natin. Presidente din po siya ng Metro Manila City at National Presidente ng Metro Manila City. Ng League of Cities. Metro Manila. LCP. Oo. League of Metro Manila Council. Yan. At National President ng League of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora. Mayor, good morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Kumusta po? Yes, magandang umaga po, Peter Nika. At medyo nahilo na kayo sa dami ng ating mga tungkulin na nahalo. Active ka kasi masyado, Mayor. Sa Magandang umaga po pagtulong. sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Mayor Francis, it's good to hear from you again at kami natutuwa dahil alam ko na meron kayong mga plano para po makatulong bilang Pangulo ng LCP o League of Cities of the Philippines. Hindi lang sa Gensan palagay ko iniisip ninyo, kundi pati yung iba pang mga lugar na talaga namang nasalanta dahil dito sa 7.8 na lindol. Ano pong mga plano, Mayor Francis? Opo, una sa lahat, pinapabot ko po ang aming pakikisa at mga panalangin sa mga kababayan po natin sa Mindanao. Nakita ko natin sa mga videos yung extent ng damage at talaga naman pong matindi po ang naging epekto ng malakas na paglindol na ito. Ako po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa-mayors ng League of Cities of the Philippines, pati po sa ating National Executive Board, na una-una, we are currently assessing all the cities in Mindanao, alin ho sa mga member cities natin ang lubos na apektuhan ng paglindol na ito. At base po sa magiging assessment natin, ay ang Liga po, yung LCP natin, ay magre-release po ng konting tulong. Ang Liga po kasi may konting pondo ko kami. Ang bawat lungsod po, 149 cities nationwide, Peter Nika. So annually, meron naman kaming contribution sa Liga at bahagi ng pondong yan ay maaari naman naming itulong sa mga lungsod na apektado. So we're currently assessing. But of course, Gensan is on top of our list. Pagadian City also, Coronadal City also. Nakita na ho namin yung mga reports from these areas. So we're just awaiting lang from the other cities po in Mindanao yung pinaka-report po, from their end, and then the National Executive Board will pass a resolution approving po yung konting tulong na ito. Which ginagawa ko namin. Recently, I just came from the province of Albay. Naghandog din tayo ng konting tulong sa mga cities natin na naapekto ng pagputok ng Bulkang Mayon. At nung nakarang taon, or early this year, if I remember correctly, late last year, personal po tayong pumunta sa Bugu City, sa Cebu. Correct. Na tinamaan din po ng lindol ng panahon yon. Opo. And it's good to hear all of those plans. I'm wondering, Mayor Francis, meron ba tayong mga sister city agreements, for instance, with General Santos? Yes, actually, Gensan is our sister city. I was there last November. At sa bisa ho ng ating sister agreement, tayo po as a San Juan City government will also be helping. So I'm in talks with our city council already upang makapaghandog din po ng tulong. Ito naman po ay naaayon po sa batas. Meron po tayong tinatawag na City Disaster Risk Reduction Management Fund that can be utilized to help other cities, other LGUs. So Yes. again, also yung mga ibang lungsod ho natin na gustong tumulong sa mga lungsod na lubos na naapektuhan, on their own, they can do this. Ang requirement lang naman po niyan ay ang lungsod o ang lalawigan kung nasaan po ang LGU na ito ay nag-declare po ng state of calamity. And then given what we have seen Yes. in Gensan, grabe naman po talaga ang naging epekto ng malakas na paglindol na ito. Tayo naman dito sa Metro Manila Council, Mayor Francis, ano naman po yung mga nalikom na nating tulong na maaari nating maipadala na po doon? Rika, I'm currently coordinating with our mayors. So, we will update you once magkausap-usap po kami. But I have already messaged our Viber group. Malaki-laking grupo kasi kami, mahigit 100 mayors po nandito sa aming Viber group. So, binanggit ko nga, number one, yung tulong LCP. And next, on their own, kung merong mga lungsod na gustong tumulong, pwede gawin yan. At I want to share with all of you also that I have
coordinated with MMDA Chairman Don Artes and our fellow Metro Manila mayors. Sabi ko, bagamat ginagawa na po natin sa Metro Manila ang mga earthquake drills at simulation, maganda na maging sustainable ito. Sabihin, hindi lang isang beses, isang taon. Kinakailangan talaga very consistent tayo sa pagsasagawa ng mga earthquake drills because it's always best to be prepared, to be refreshed sa ang mga evacuation centers, anong mga protocols pag lumindol, at yung the big one na talagang pinaghahandaan po natin, it will entail a multi-city intervention. Hindi ito pwedeng San Juan lang or Mandaluyong lang or Quezon City lang because if the big one hits us, kinakailangan talaga alam ng lahat ng LGUs natin sa NCR ano yung mga shared areas and responsibilities po natin because hindi na obra dyan yung kanya-kanyang LGU lamang. Yung mga nalikom po nating tulong, Mayor, pag ipinadala po natin doon sa mga greatly affected areas, paano po ang coordination natin doon? Sila na po, meron na po tayong mga nakatoka at sila na po ang magda-download ng mga kailangan? Or do you personally, are you personally going din po to visit yung ilang mga heavily affected areas? I'm planning to visit Rick and Peter to personally bring the support in the same manner yung pong ginawa ko nung tayo pumunta sa Cebu, sa Bogo City. At ganoon din kamakailan dito po sa lalawigan ng Albay. So any of the mayors who wish to join, naman po, I invite them to join me. Ang protocol ko kasi, this should be issued to the LGUs. Kasi kinakailangan meron talagang tracking and documentation na ang Liga ay nag-release ng pondong ito at naka-issue ang cheque doon sa LGU mismo. In the same manner po, yung binanggit ko kaninang City Disaster Reduction Management Fund o yung tinatawag na pondo na pwedeng itulong sa mga lungsod na nag-declare na ng state of calamity. In the same manner, Rika, ang cheque ay nakasulat for the local government unit mismo. So, once matanggap po nila yung cheque, that will be their responsibility already. And tayo naman po yung umaasa na ito'y gagamitin nila sa mga bagay na kailangan ng kanilang lungsod. Of course, syempre, ang una po dyan sa firing line, yung mga national agencies natin. Di po ba? Like DPWH, DSWD, and DepEd, etc. Pero I think kung sakasakali po, this may be as tragic as it is. This can be a rare opportunity po for the MMC at saka LCP to do two things at the same time. Help yung mga victims and learn from this experience po. What do you think, Mayor? I agree, Peter and Nika. And first, I would like to commend our national government sapagkat yung mismong pagtama pa lang ng lindol ay minobilize na ng ating national government, ang ating national government agencies. So yung mga binanggit yung departamento, agad-agad pumunta po sa Mindanao. So immediately, si Secretary Vince Dizon lumipad agad doon. So first, they have to assess yung damage ng lindol at yung mabilis na rehabilitasyon ay dapat talagang isagawa. At alam niyo, nakakatakot dyan yung mga aftershocks because you never know. Yes, we saw in the video several buildings collapsing but kinakailangan bago pabalikin yung mga mamamayan natin sa mga gusaling ito, ay establish yung structural integrity. Dapat ma-assess yung damage na nangyari at baka dahil sa mga aftershocks ay may ibang mga gumuho pa. So, they really have to ensure the safety of everyone and yung rehabilitation ng mga lugar na nasira po. So, tama po kayo. The LCP and MMC, we can collaborate. Parehas po yan na tayo ang binigyan ng tiwala na mamuno bilang presidente. And again, I call on our fellow mayors kung meron tayong maring matulong po sa mga lungsod na naapektuhan dito po sa Mindanao ay sana may mobilize din po natin agad-agad. Opo. Mayor, doon din ako yung sinabi po ni Sir Peter na learning from what happened doon sa malakas na lindol and titingnan po natin kung paano natin to ma-apply dito sa atin dahil kung populasyon ang titignan, napakalayo po talaga ng bilang ng populasyon ng Metro Manila and the plans that we have at the moment and the structure that we have, naka-in place na po yan. Pero kumusta po yung ating
pagbabalik, yung constant regular check-up po dun sa mga structures natin? Yearly po ba ito ginagawa, sir? Actually, Rika, no, and Peter, yan po ay sa ilalim ng Office of the Building Official. So each LGU has its own OBO. At tungkulin po ng mga OBO yan na siguraduhin yung structural integrity ng mga gusali natin. Lalo na yung mga mas luma na, no? Because we have a lot of older buildings and we have to ascertain, no, na talagang up to this day ay ano pa rin, integrity pa rin yung mga structures na ito. And moving forward also, yung mga bagong buildings, they also have to always be built and designed to withstand yung ganitong mga tindol. No? So, dapat po lahat ng mga nag-apply for buildings ay dumadaan sa tamang proseso. Ina-assess po yan ng ating OBO, pati ng ating local zoning board to ensure po, no, na naayon sa mga designs na dapat. At dito sa San Juan po, I would like to share through COICA, yung Korea International Cooperation Agency, tayo po ay nakapag-set up ng 3 earthquake monitors in San Juan. So, through these earthquake monitors po, we can detect, no, kung sakaling may pagyanig, no, nakakapagbigay ng warning po agad yan. So, this is something that other LGUs can also explore to set up earthquake monitors para makita natin kung meron bang paggalaw sa ating lupa na maring maging senyales nga ng malakas sa paglindol para tayo po ay makapag-evacuate kung kinakailangan. Nag-reach out na po ba sa inyo, Mayor, yung mga mayors din ng mga affected areas natin on what they really need at the moment? I have reached out to them. They're currently assessing. Tapos, yun nga, no, meron naman po kaming constant communication. Alam ko lang na very, very busy sila ngayon. So, I also don't want to That's right. bother them too much po. No? So, alam ko, I can just imagine. No? I can just imagine how hard it is to have your city affected by this kind of earthquake. No? At kami naman po, we have reached out to them. Awaiting lang naman kami sa mga babanggitin nila sa aming assessment po. No? And then, I want to assure them that to the best of our ability, ang kanilang legal cities of the Philippines po ay tutulong. At muli, no, yung mga lungsod na gusto ring tumulong, lahat naman po yan ay may kanya-kanyang paraan. No? It need not be always financial. Pwede naman pong through mobilization ng mga manpower, equipment. No? So lahat yan malaking tulong po. No? Hindi lang naman pondo parate pagdating sa pagtulong. So we can really help these LGUs in so many ways. Do you think, Mayor Francis, kailangan na ng task force para po dito sa nangyari sa Mindanao? While, of course, yung mga ahensya ng gobyerno nandun, present on the ground, pero mukhang malaking matindi talaga itong magiging epekto, and I don't think we have seen the last of all the deaths and destruction. Ano po, baka hindi pa nararating yung ibang mga lugar. What do you think, sir? I mean, being the head of MMC at saka LCP, kailangan ba ng task force o okay na yung ginagawa ngayon? Well, meron naman pong mga protocols in place yan, Peter. And of course, nandiyan po ang ating Office of Civil Defense, ang ating national government agencies. No? All of them are moving and have been mobilized. No? So, let us see kung ano pa yung mga dapat kailangan gawin. No? Because, again, sometimes yung reports talaga, they take a while. Dahil, siyempre, you have to let the dust settle and then saka kayo mag-account. No? Nakita ko nga yung death toll, no? Meron ng initial numbers pero marami pang missing. So it may take a little more time to get all the data collated. No? So kahit nga yung sa tanong nyo kanina, Peter and Rika, no? Regarding coordination with the mayors, no? Naintindihan natin na hindi naman ito datos na agad-agad mong makukuha. No? It takes time. Kami pag nandususunugan, simpleng sunog lang minsan yung datos matagal-tagal because again you have to do it one step at a time, get everyone safe first. You have to transfer them muna to a safer area, then you account ilan ba yung nasunugang pamilya. Ito, you're talking about several areas, several cities
all over Mindanao. So, ano po yan, it's just a matter of time until we get the exact data. Then we can move forward with better interventions once kompleto na po yung data ho natin. Yeah. Opo. One last thought on the subject, Mayor Francis, ano po, yung Yes, po. 7.8 po na magnitude, actually mas mataas po yun kung ang pag sinasabi natin ay yung PHIVOLCS forecast na if the big one happens in Mega Manila at 7.2, hindi pa 7.8, at 7.2 magnitude, it will kill instantly 33,000. So that's something to think about, di po ba, for Metro Manila? Dahil, Yes. Opo, go ahead please. Yes, Peter, and kung nakita niyo, no, yung pinaka-epicenter nitong lindol ay hindi inland. A little offshore. bit towards the water pa. So just imagine kung naging inland ang epicenter niya. No? Opo. Same manner doon sa Cebu, hindi rin siya directly inland pero close. No? Correct. Pero yun nga po, no? So again, I call on our fellow Metro Manila mayors, Chairman Don Artes, the Office of Civil Defense. Let us do consistently yung ating mga earthquake drills, yung ating simulation, at panawagan din po sa ating mga mamamayan. Pag merong earthquake drill po sa inyong lugar, sa inyong lungsod, kahit sa inyong mga paaralan o mga kumpanya, seryosohin po natin. Kasi minsan, no, akala natin, ako drill na naman, alam ko na to, di ba? Pero iba na yung talagang handa tayo physically, mentally, emotionally, no? Because we never know kung kailan mangyayari ito. No? At nagkakagulatan na lang, biglang nagkakaroon ng malakas na paglindol. I remember last year, sunod-sunod din yan sa iba-ibang bahagi ng ating bansa. Diba? So, we hope na hindi ito maging trend because we have seen in the last few months, no, na maraming naging paglindol sa ating bansa. Okay. Mayor Francis, we thank you very much. Maraming salamat po. As always, we look towards you, the MMC at saka the LCP para mag-lead sa tulong at pag-aaral na rin dito po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Thank you very much, sir. Thank you, Mayor. Apa, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Opo, Alright, salamat si po. Mayor Francis Zamora, President ng Metro Manila Council at National President ng LCP o League of Cities of the Philippines. Ayan, kahit tayo siguro sa bahay din, mag-earthquake drill tayo, magsani tayo ng duck cover and hold, partner, no? Dahil nakita naman natin na may effect talaga ito. Natuwa nga ako, isang video dati, na share ko lang, partner, no? Kailan lang yun? Video ng mga bata sa computer shop. Nung nagkaroon ng earthquake, nagtago sila sa ilalim ng mga mesa. So, alam na nila, tas nakaganon din sila, nakatakip ang kanilang mga ulo. Nakita na natin yung effect ng duck cover and hold. So, it's just a matter of us continuously practicing para ingrained na sa system natin. Maging second nature. Tama, second nature. Oras natin! Eksakto, 9:30. Balitaang sigurado.